Dito na naman po tayo sa ating healing sangkap ni Chef Tristan at parang hindi ako makapagpigil sa mabango-bango. Pwede na ba? Hindi pwede pa? Na, pwede na. Pwede na. Halin po. Wow. Nakakatanggal nga ito ng ng pagod at problema sa buhok. Yan. Tutubo pa po. Tutubo pa. Ito ang Mas ating lalago. refreshment para sa mga ayaw malagas ang buhok. Ganun Yan. ba? Kumbaga ito po yung ating aloe vera shake. Para po sa mga kapatid natin na namang problema sa hair fall, mapababae man o lalaki, ito po isang magandang lunas. Okay. Ang aloe vera shake. Aloe vera, akala nyo pang kud-kud lang o pangkain lang sa buhok, di ba? O sa anit. Ito po ay pwede rin natin gawing shake. Okay, simulan na natin. Ating peras. Okay, yung peras po para hindi siya mangitim, pwede niyo po siyang ibabad. Once na nakat nyo, pwede niyo siyang ibabad sa tubig na may konting acid or pwedeng kalamansi, lemon o dayap. Kung wala po, pwedeng lagyan niyo ng konting suka. Then yung ating ice. Okay, for the yellow, yung ating ice, mainam po na ito'y inyong crush na o ito'y nadurog na. Kasi kung ito po'y buong buo, mahirapan po yung ating blender na i-puree po siya. Baka may tendency pang mag-chip o masira yung ipin at ito'y baka inyong mainom. Konting dalandan juice. At na, yung ating aloe vera. Yan. Malapot-lapot. Then honey. Okay, lagyan po natin ng honey. Alam niyo po ba ang honey, pag ito yung nilanggam, ito ay fake. At karaniwan, ang honey po na talagang totoo, pag ito yung inyong nilagay sa ref, hindi po siya titigas. Kung ito'y totoo, Yan. I think we need more ice. Pwede po siyang lagyan ng fresh mint or kung wala, pwede rin yung fresh stevia o yung natural sweetener. Yan. Okay? There you go. Ang recipe po natin ngayon ay nagkahalaga na 50 pesos for 2 big glasses. Okay. Now we're done. Garnishan po natin ng konting fresh mint and stevia. There you go, ang ating aloe vera shake. Ayun. Yan. Ganun pala ang lasa ng aloe vera, no? So, nakita natin yung procedure ng pag-scrape off nito, Apo. di ba? At yung natira sa balat, ikukuskus mo naman sa anit ng ulo bago Pwede po. maligo. Apo. Pwede. At imamassage mo. Ayun. Tapos sinamahan mo pa ng yung mga berde-berde dyan. Meron pong mint, tsaka meron tayong nilagyan ng stevia. At hinalon din po natin siya ng Oh, healing Honey. galing honey, Yan. no? Yeah, favorite honey. Paano na nga malalaman na yan ay original na honey at hindi darling? Yan, pag ito original honey, ito hindi siya nilalanggam. Okay. Dapat hindi siya ilalanggamin. Oo, at saka kahit gaano katagal siya sa refrigerator ay Hindi titigas. nananatiling Yan. thick lang siya pero malambot. Opo, no? hindi Hindi siya siya tumitigas, hindi siya nag-aasukal. Yan. Yun ang palatandaan ng original na honey. Pag hindi po ganon, darling lang siya. Diba? Buti na lang original ang honey. Okay, pero may mga tanong na naman Nako, tungkol yan na. sa'yo. Sige po. Pakinggan natin ang isang tanong para kay Chef Tristan. Magandang umaga po, Chef Tristan. Chef Tristan, ano pa po bang iba pang pagkain na makakatulong sa pagpapatubo ng buhok? Salamat po. O, Chef, simulan mo ang sagot sa mga calcium-rich food na yan. Nako, calcium. Alam kong kabisado mo yan. Yan, calcium-rich food katulad ng mga gatas,
gatas. Queso, yung mga cheese. Yan. Dahil ang cheese ay mayaman sa gatas. Galing siya sa gatas. Opo, mga dairy products, lahat, katulad ng Yan. chocolate. So, favorite Ang mo, paborito doktora. mo, may reserva ka na naman Oo, dyan. pwede tayong kumain. Okay, yung mga pastries. Yung pastries. Diba? Opo. Okay, mayaman sa gatas yan. Itong mga ice cream. Yan. Nako, isa pa. Ice cream. Parang nagugutom ako sa ice cream, Okay. Meron tayo dyan, doktora. Marami. Okay. So, kung mahilig po kayo sa masasarap na sources ng calcium, yun, mai-enjoy nyo. Kaya lang, pag na-over ka dyan, tataba ching-ching ka naman. Yan. Diba? Again, everything in moderation. Yan. Okay. Pero ako, may idadagdag dyan. Yes, Doktora. Dahil kung ayaw mong tumaba, pero gusto mong maging malusog ang buhok, Opo. mula sa ulo, kilay, underarm, hindi naman pinapalusog yun, di ba? Ang buhok doon. Okay. Yung mga kuko, ngipin, no? Na ayaw natin tumaba, di yung walang calories na na sources ng calcium. Tulad ng? Like, tinik. Nako, tinik. Fish bones. Halimbawa, si Chef Tristan may problema sa kanyang buhok, no? Gusto mo masolusyonan sa pamagitan ng tinik. Tinik. Di ang gagawin ko, ako magiging chef. Ifi-fillet ko na yung isda, no? Apo. At gusto kong mag-fry. Okay, ipa-fry ko na yung laman ng isda. Opo. Ipa-fry ko rin yung Tinik. yung ulo at yung buntot. Tapos, sa'yo yung tinik, sa akin yung laman. Lugi ako Ganon. nun. Ikaw may problema sa buhok Ikaw Tinik kakainin? Oo, calcium yun. Ikaw Okay. naman. So, very crispy yun. No? Opo. Ngayon, kung halimbawa naman, medyo may problema sila sa ngipin, hindi kayang nguyain yung malutong na tinik, Yeah. na magandang source ng calcium, di kailangan po natin ay pressure cooker. Para lumambot. Yan. Magiging parang tinik ng sardinas ang effect nun. Nako. No? So kahit bungi, kahit kulang sa bakod, pwede pong kainin Pwede. yon, di ba? So kung may kumakain din ng sardinas, di hingin mo na rin yung tinik niya dahil masarap kainin yon. Pero kung may problema na po sa bones, no, huwag niyo pong hihingin yung sabaw ng sardinas, lalo na kung yun ay tomato-based. Yon, no? Kailangan yung oil-based, pwede yon. Yan. Alright, now ano pa? Bukod sa tinik, yung soft bones ng chicken. Di ba pag kumakain tayo ng manok, Opo. yung mga may cartilage, tinatakpan ng cartilage na mga kasukasuan ng Yun. chicken. Yun yung masarap. Yan, pagka binuksan mo yun, malambot yung bones nun Pwede mo siyang kunin, no? At yun ay very rich in calcium. Yung hindi mo na manguya, ibigay mo na kay Muning at kay Bantay. Okay. Dahil masusugatan na yung bibig mo sa matitigas, di ba? So lahat po ng kinakain ng rich in calcium ng mga pusa at aso natin sa bahay, makakatulong din sa atin. Nako. Mauna lang tayong kumain, wag naman yung tira nila. Nagkabaligtad na yata. Kaya nga po. And isa pa po, yung karaniwan ay idinidekorasyon sa halaman, yung itlog ba? Yung, Itlog. yung eggshell. Eggshell. Ayan, meron pala Tulad dito. tayo. Yung iba kasi, pinagaganda yung kanilang halamanan. Opo. No? Binubutasan lang yung itlog at nilalagay sa halaman. Di lumakas ang calcium ng halaman. Di ba? Pero kung gusto natin gamitin po para sa ating buhok, buto, ngipin, kuko, no? Pwede po nating i-preserve ang mga shell ng itlog na malinis. Yeah. Kailangan nakuluan siya. Opo. No? Okay. Katulad nito, nilagang itlog. So, natanggal na yung salmonella dito sa shell ng itlog. Opo. Kung halimbawa, nag-omelette sila, hindi pa malinis yung eggshell, kailangan nilang i-boil. I-boil. Oo, para matanggal po yung salmonella. At ang shell po ng itlog, mga kapatid, ay calcium rich, no? Yung laman nito na itlog, meron din pong calcium. Pero kung ipipreserve po natin yung pinaka-shell, ang buong pamilya po natin ay pwedeng makinabang, no? Iipunin lamang po natin. So, ide-demonstrate ni Chef Tristan, tatanggalin mo muna yung mga onion skin, yung mga balat dito sa itlog, no? Hindi siya Tulad nito, kasama. yan. Ayan, Opo. ipipeel off mo yan. At yung malinis na shell ng itlog, yun ang ating didikdikin, no?
Ayan, para i-powderize po. Para magamit po natin sa ating pagluluto ang eggshells, kailangan i-powderize ito, no? At ang eggshell powder na yan ay ilalagay po natin sa sabaw na lulutuin ni nanay sa bahay, no? Kung gusto nyo sa nilaga, sa tinola, sa inyong mga may sabaw-sabaw, noodles, bulang lang, ganyan, no? Bawat isa pong tao sa bahay ay paglalaanan nyo ng isang kutsara, no, ng eggshell powder. Yan. So kung 4 po kayo sa bahay, 4 na kutsara ang ilalagay ninyo ng powderized na eggshells. At kapag ito po ay naisama na sa sabaw, ay hihigupin ng buong pamilya at magkakaroon po sila ng supply ng calcium sa katawan, no? Pakita natin na hindi po pounding ang sistema kapag tayo po ay nagpa-powderize ng eggshell. Kailangan po ay pakiskis. Pakiskis. Ayan, katulad ng ginagawa ni Chef Tristan, no? Na kapag kinikiskis po natin yan, ay mas mabilis siyang ma-powderize, no? Ngayon, yun namang mga shells ng itlog na hindi po natunaw mabuti. Siyempre, merong naiiwan na buo-buo. Yun po ay maiiwan sa ilalim ng inyong sabaw, no? So, hindi na po yun ngunguyain at hindi rin hihigupin. Yung natunaw lamang na bahagi ng eggshell powder doon sa sabaw na inyo niluto, yun po ang iinumin ng mga pasyente tuloy, ng mga members ng family para makinabang sa calcium na bigay ng eggshell. Ayan. Mas pino pa dyan. Mangangailangan po kasi ng matagal-tagal na oras mismo, no? Para mapinong-pino na parang pulbos talaga ang eggshells. Okay? Magpapatuloy po ang Hiling Galing dito sa TV. Tuloy natin ang paghigop ng Sige po. aloe vera. So wala kang idea na malalagas pala ang buhok mo dahil sa pagre-relax na yan. Yes, doktor. Okay. Naku, anong pakiramdam nung gano'n na iniingatan mo yung buhok mo? Pinapaganda mo pa sa parlor, pagkatapos biglang naubos. Kapatid nating kinulang sa buhok, gumaling dahil kay Dr. E. Abangan ang kanilang pag-uusap dito sa Hiling Galing sa TV.